balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, sa naging podcast nga po ng dating welterweight champion Shawn Porter sa kanyang YouTube channel, pinagkwentuhan nito mga idol ang oras noong naging sparring mate daw siya ni Manny Pacquiao sa naging laban dati ni Pacman kay Miguel Cotto, kung saan nakapagbigay daw ng magandang laban si Porter sa buong training camp nito sa Pilipinas. Kahit isa pa lamang itong baguhan sa sports ng suntukan, pinakita daw ni Porter ang kanyang agresibo sa sparring at lahat daw ng lakas nito binubuhos niya palagi sa bawat tutungtong ito sa ibabaw ng lona kalaban si Pacman, dahil ayaw daw talaga mapahiya ni Porter sa Pinoy legend dati na kinikilala na pound for pound best boxer sa buong mundo, which is nagbunga naman daw mga idol dahil maski si Boss Manny na-impress daw sa pinakita na performance ni Porter sa sparring. Subalit hindi daw talaga mga idol mawawala ang pressure ni Porter kalaban si Pacquiao. Andyan na daw talaga ang panganib para kay Porter, baka mapagapang siya ni Pacman sa ibabaw ng boxing ring, dahil sa totoo lang daw mga idol, hindi basta-basta ang mga suntok na binibitawan ni Boss Manny. Kahit sa sparring lang yan, yung power na pwede ka talaga matulog sa ring kahit nakahigar ka pa at makapal pa ang gloves mo. Well mga idol, kung matatandaan nyo dati, ang isa sa mga interview ng legendary coach na si Coach Paridi, natanong po siya mga idol kung may kakaiba bang nangyari sa naging sparring dati ni Pacman at Porter, kung saan dito direktang binulgar ni Coach Paridi mga idol na maganda daw talaga dati ang pinakita ni Porter bilang main sparring mate ni Pacman, pero may isang beses daw mga idol na napuruhan daw ng Pinoy legend si Porter at bumagsak talaga ito sa lona, bagay na tinanggi naman ito ni Shawn Porter mga idol. Wala daw may bumagsak sa naging sparring nila dati ni Pacman. Well, kung tama man o hindi mga idol ang mga sinabi ni Coach Brady, walang bilang naman ang ganitong bagay. Ang importante maganda ang pinakita ni Porter bilang sparring mate sa kasagsagan ng prime ni Manny Pacquiao sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po sinabi ng manager ni Naoya Inoue na si Mr. Ohashi na nakaplano na daw ang kanilang 3 fights sa ngayong 2024. Una nga mga idol, ang labanan nila ang WBC mandatory challenger nila na si Luis Nery na posible gaganapin sa buwan ng Mayo, at isusunod nila mga idol ang WBA mandatory challenger na si Murodjon Akhmadaliev sa 3rd quarter ng taon. At ang huli sa listahan mga idol, ang ating kababayan ni si General Casimero bilang kanilang voluntary defense fight. Well, marami ang mga boxing fans at experts mga idol ang nagsasabi na malabo daw mangyari ang huling laban ni Inoue kay Casimero dahil siguradong maraming haharang dito para hindi matuloy ang laban. At maski mga idol si Inoue di kayang ikasa ang laban na to, hindi daw kasi mga idol papayag ang IBF at WBO mandatory challenger ni Inoue na si Sam Goodman na lalaban ito kay Casimero. Gayunpaman may obligasyon pa ang Hapones sa kanila at sakaling ituloy daw talaga ni Inoue ang kanyang plano na palagan talaga si Cuadro Alas sa December ngayong taon, malamang daw mga idol magre-request ng apela si Goodman sa IBF at WBO para harangin ang laban o di kaya baklasin ang titulo kay Inoue. Well, para sa atin mga idol, may rights naman talaga mandatory contender sa ganitong bagay, pero para sa atin nakadepende na lang talaga ito siguro kay Inoue. Tandaan po natin mga idol, malaking draw po si Inoue. Katumbas ng Inoue si Canelo Alvarez sa mas mataas na dibisyon, kaya may karapatan talaga siya na mamili ng kanyang kalaban. At may rights din po si Inoue mga idol na mag-voluntary defense fight sakaling manalo siya kay Luis Nery, dahil nga ang laban niya dito matik na title defense niya hindi lamang sa WBC kundi pati na rin sa IBF, WBA at WBO, kaya nga naging undisputed ang laban.